Nag-aabang din yan, nag-aantay. Yan o, marami nakapila dyan. Para yan dyan sa Pride Atay. Yan. Pumila siya doon sa bilihan ito. Katag na ng aming bunsong kapatid. Ito palang gumagawa ang bunsong kapatid namin. Siya po yung yan kasi bakawan. Yun, hanggang dulo yan. Hanggang laot yan o. Please subscribe Bullseye TV. Bullseye TV YouTube channel. Isang taong may mabuting puso, adhikain ay magbigay saya sa pamamagitan ng kanyang pagluluto na galing sa puso. Ibinabahagi ang saya sa iba. Bullseye TV na palaging maaasahan. Subscribe Bullseye TV. Siyang taong na maaasahan, kanyang mga content pang malakasan. Bullseye TV ating kaibigan, sa YouTube channel ay ating samahan. Halika na, samahan siya sa pagbibigay saya. Iba't ibang content at pagluluto, tumutulong din sa tao. Bullseye TV, samahan palagi, suportahan, panoorin palagi. Bullseye TV, kasangga nyo. Yun, magandang gabi. Ako'y magsusundo na naman ni Mrs. kasi malayo-layo lang rin nung pinapasokan niya. Medyo papasok. Sunduin ko din kasi bibili din kami nung Pride Atay. Pagkain ng aming pusa at aso. Paborito nilang pagkain yun. Yun, yahin mo na. Kita kits. Pinagtatrabahoan ni Mrs. O doon na, kahit doon na lang sa bilihan ng Pride Atay. Diretso na lang siguro ako doon. Okay? Kita-kits tayo doon. One eternity later. Ayun, nandito na ako. Nandito na kami pala sa bilihan ng Pride Atay. Hahanapin lang namin para doon kami bibili. Ayun, ito. Pinipilahan. Itong pinipilahan na to. Ito yung binibilhan namin ng ito yung pinipilahan. Itong pinipilahan na to. Dito kami bibili ng Pride Atay. 4 madam, 5. Dito po. Wala na ako na nagayang po. Kuya, 5. Ay, ito na. Wala. Paki-plastic na lang po. Huwag na. Plastic na lang. Ano kasi ito, medyo talagang mabili ito. Maraming bumibili nito sa gabi. Kasi yung Pride Atay nga, yun, daming yan nakapila. Yung mga nakaupo dyan, nag-aabang din yan, nag-aantay. Yan o, marami nakapila dyan. Para yan dyan sa Pride Atay. Yun, kasi masarap din naman nga. Kaso kami bawal, bumili lang kami para sa aming alaga. Kasi pasalubong sa aming alaga yan, yung Pride Atay. Paborito kasi nila yung pritong atay. Yun, no? Nakapila-pila sila dyan. Yun. Kaya si Mrs. na ang pumipila dyan. Kaya saglit lang naman yan. Mura lang din yan. 6 na hiwa, 20 pesos po. Pero pwede na. Pagkain ng pusa kasi malalaki naman. Pusa at aso na ang kakain niyan kasi malalaki rin ang hiwa. Yun, meron din, marami ditong kainan. Meron din ditong lechon manok. Maraming merindahan kasi to. Yung parang food stand to dito. Ayun, marami na kumakain. Ayun. Ayun, tapos nakabili na kami. Yun. Usual, baka mga sasakyan. Kondo. Ito lang kami. Kaantay. 1 hour later. Yun, ito yung Pride Atay na binili namin doon. Bumili kami nito kasi papakain sa amin alagang pusa at aso. Kailangan namin makabili ng ganito kasi lagi silang nangihingi. Paborito nila to. Yun nga lang, hiwa-hiwain para madali nilang nguyain. Kasi malalapad. Ito yung pinila-pila ni Mrs. kanina. Pumila siya doon sa bilihan ito. Para mabilhan ng Pride Atay, yung mga alaga. Yun. Hiwain lang ng maliliit para hindi maksaya at hindi sila mabulunan. Kailangan maliliit ang hiwa. Okay.
Okay. Yan, papakain ko na. Para makakain na ang alagang aso at pusa. Ito, bibigyan ko itong pangalawa. Ayan, oh. Paborito niya yan. Atay kasi, kaya gustong gusto niya. Ayan, oh. Si Mini Pincher. Atay ang paboritong pagkain. Saka yung pusa. Ayan pa. Unti-unti lang. Para hindi mabulunan. Ayan. Konti-konti. Naman sa kanya, share. Ayan. Pagkain na. Makain na ang pusa ng atay. Yan, o. Paborito kasi nila. Yan. Sige na. Kain na dyan. Yun. Tapos ang aso ko binigyan. Ito naman pusa. Dinala ko dito sa kusina. Kasi gawan siya ng aso. Yan, tapos inom ng tubig. Bilis kumain, no? Paborito kasi. Ayan, tingin-tingin pa. Okay, kain ka lang dyan. Ito yung bye-bye na nagiging share pala ng aking tatay. Kaya ito, pag-usapan namin tatlong magkakapatid na ayusin na, lilinisin. Kasi balak namin lagyan ng mga cottage para papakinabangan. Kasi sayang naman kung nakatiwangwang lang. Ayan, ito, pinapatag na ng aming bunsong kapatid. Dito palang gumagawa ang bunsong kapatid namin. Siya po yung ano dyan, siya po yung mamamahala sa pagganyan, pag mga pag-ayos-ayos, paglinis, kasi siya yung may alam, lalo sa mga pagkakarpintero. Itong bunsong kapatid namin may alam, kaya siya yung mga ngasiwa dyan. Ayan, o, parang manager lang ang dating. Yung isa palang kasama, pinsan pala namin yan yung katulong. Alalay-alalay niya. Kaya ito. Pero itong bunso namin yung talagang mga ano dyan, mga ngasiwa. Kaya yan, pinapatag niya, ilalagyan ng mga bato yung gilid para yung buhangin hindi malalaglag. Yan, tinitibag nila yan, simento yan. Yan parang puste. Andyan, tinayo. Meron kasi yung magandang cottage dati. Natumba kasi tinangay ng dagat. Ayan, kaya ngayon yun, no, inaayos niya dahan-dahan. Ano na lang yung okay na rin pag malagyan ng mga cottage, kahit mga 10 piraso o kaya ilan, papakinabangan din. Ay, pag may mag-swimming, ayun, pwede na. Kaya palinisin. Linis lang. Ganyan lang yung aming bunso. Siya yung andyan. Siya yung malapit, kaya siya yung gagawa. Siya yung kasama diyan lagi na aming mga magulang. Yung panganay kapatid namin, busy sa anak buhay masyado. Kaya itong bunsong kapatid, kaya ito nililinis. Si lang, kahit maliit lang ito na baybayin, kahit pa paano, ito mapakinabangan namin at pagkakakitaan balang araw. Kaya unti-unti namin ayusin, i-develop baga. Ito. Kaya ang siya lang dyan bahalang dumiskarte para kung paanong gagawin. Kaya ito, malaking tulong na rin to sa amin balang araw. 3 lang kami magkakapatid, kaya ayan, puro pa kami lalaki, kaya bahala na yung mga anak-anak namin. Pero ito, mapakinabangan namin to. Ito
ito yung nagiging share ng tatay namin. Siya talaga natapat yung mga, sabi nga, beach site. Yung site talaga ng beach to. Pwede siya gawing beach. Maliit lang siya, hindi siya ganun kalaki, pero pwede gawin. Kasi white sand. Ayan na po siya. Oh. Ganyan lang. Maliit lang siya naman na maliit lang siya na lugar. Tapos yung mga gilid, medyo may mga yung mga pangpang ba, batuhan, tapos mga kahoy-kahoy. Kaya pwede lagyan ng design. Kaya yung napagplanuhan namin na i-develop namin ng gusto. Kahit paunti-unti lang, maayos din. Salamat na lang din kami. Itong bunso namin, interesado din at masipag. Kaya masipag sa mag-ayos. Kaya siya na yung namin. Sa kanya na nakatuka ang pag-ayos dyan. Ngayon, siya nagagawa, pero sabi ko sa kanya, dahan-dahan. Kasi yung dalawang kamay niyan, stainless na yan. At i-disgrasya sa motor yan, parehong bali yung dalawang kamay niyan. Pero magto 2 years na rin. Pero kahit na, kailangan pa rin pagkaingatan. Ayan Kaya, medyo ang kamay niyan. Putol yan, dalawang yan. Pingkong yung dalawang kamay niyan Pero ngayon, malakas na. Laman na siguro. Kaya yan, sipag na magbuhat-buhat yan. Isip mo, barita, kinayanan niya. Pero sabi ko, dahan-dahan niya kasi delikado pa rin. Kamay yan niya. Mahirap na. Ayan, pero gustong-gusto rin niya maglinis dyan. Sipag niyan. Araw-araw yan pinupuntahan niya. Kaya kahit pa dahan-dahan, pero malilinis din niya yan. Ayan unti-unti ang ganda. Medyo may magandang nakikita dyan sa ginagawa niya. Malinis niya dati ang kalat niyan Pero ngayon, malinis-linis na. Lalo ngayong amihan, pag lumaki ang dagat niyan, siguradong yung mga damo-damo kay mga dumi sa dagat pupunta talaga dyan kasi amihan pero kayang-kaya linisin kasi hindi naman siya ganun kalaki, pero maganda kasi white sand. Importante lang laging linisan. Sabi na lang mag-asikaso nito kasi hindi naman pwedeng mga magulang namin may mga edad na medyo matanda na mga senior na na lang sila. Tingnan na lang nila yung trabaho namin. Tingnan na lang pala nila trabaho ng bunso namin kung anong gusto nilang gawin. Pero para susundin lang din namin kung anong plano nila kasi mga magulang sila pa rin masunod. Kami mga anak, taga lang ka sa kanila, taga sunod. Pero ito si bunso kasi siya yung kasama lagi, siya yung andyan at siya yung utusan. Yan, sa pahinga na to, magpapahinga na siya. Kasi malaki-laki na rin trabaho. Hindi naman arawan yan. Sariling naman yan, sariling trabaho, sariling lupa. Kaya unti-unti lang. Ayan po pala siya. Ganyan itsura sa paligid yan. Mga bakhawan pala yung nakapaligid. Pero may open yan. Doon hanggang doon sa dulo. Open siya, pero mga bakhawan yan. Pwede rin gawing yung mga bakhawan. Maganda rin tambayan ng mga bakhawan. Yan lang siya nakapalibot. Mga simpleng lang. Maliit lang siya. Na beach, pwedeng gawing beach. Maliit lang, pero pwede. Yung likod kasi niyan, ayan yung, diretsong sa dulo talaga, sa laot. Kasi yan, nakuha na ng video, medyo low tide, kaya ganyan. Hibas na hibas ang dagat. Wala talagang dagat hanggang bye-bye niyan. Ayan Kunya, kabundukan, maganda rin ang view. Ayan, kaganda nito. White sand kasi, kaya kailangan malinisan lang namin to. Ayos na. Sold na. At saka yung likod niyan, puno ng nipa, yung pangbubong. Kaya, pag magpagawa kami ng cottage, sinula ng problema sa bubong, may nipa na. Yan ang gagamitin pambubong nipa para lalong malamig. Puro nipa yan hanggang likod. Siguro may mga kulang siguro 1 hektar ang nipaan dyan. Ang puro nipa. Yung likod na yan, puro yan nipa.
Siguro may mga 1 hectare din yan. Kaya pag nagpagawa ng cottage, wala na problema sa bubong. Nipa na ang gagamitin. Ayan lang siya, mga maliit lang, pero okay yan. Pag nalinisan, pag na-design na ng maganda yan, ayos na ayos yan. Kaya balang araw, baka mapakinabangan talaga ng gusto. Yan o, sa mga gilid, bakawan. Magandang tanawin din yan kasi bakawan. Yun, hanggang dulo yan, hanggang laot yan o. Pero pag malakas ay malaki ang dagat, malalim din dyan. Pag high tide, malalim dyan. Ito kasi yung liguan namin nung ako'y bata pa. Dito talaga kami lagi mapwesto na liguan. Ang ganda rin dito. At saka pinong-pino buhangin ito. Kaya ganda talaga itong gawing beach. Kailangan lang linisan ng gusto. Maintain. Ayan o, mga nipa. Klarong-klaro yung mga nipa. Tapos yung mga nyug dyan, pag may na yan, may cottage na, may maintain na lang na yung bunga. Hindi pwedeng magulang kasi baka matamaan tao. Sigurado may mag-swimming dyan at may maliligo. May pupwesto dyan na beach na yan. Yan. Kailangan lang ma-develop ng gusto. Ayan po, hanggang dito na lang. At maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you po sa inyong panonood. Bye-bye!